lahat ng mga gawa. Nasa chapter 25 na tayo. Mula verse 1 hanggang 12. Ganun po ang isusulat. Now, 3 days after Festus had arrived in the province, he went up to Jerusalem from Caesarea. And the chief priests and the principal men of the Jews laid out their case against Paul, and they urged him, asking a favor against Paul, that he summon him to Jerusalem, because they were planning an ambush to kill him on the way. So Festus replied that Paul was being kept at Caesarea, and that he himself intended to go there shortly. So said he, let the man of authority among you go down with me, and if there is anything wrong about the man, let them bring charge against him. After he stayed among them not more than 8 or 10 days, he went down to Caesarea. The next day, he took his seat on the tribunal and ordered Paul to be brought. When he had arrived, the Jew who had come down from Jerusalem stood around him, bringing many and serious charges against him that they could not prove. Paul argued in his defense, neither against the law of the Jews, nor against the temple, nor against Caesar, have I committed any offense. But Festus, wishing to do the Jews a favor, said to Paul, you wish to go up to Jerusalem, and there be tried on these charges before me? But Paul said, I am standing before Caesar tribunal, where I ought to be tried. The Jews, I have done no wrong, as you yourself know very well. If then I am a wrongdoer, and have committed anything for which deserve to die, and did not seek to escape death. But if there is nothing in their charges against me, no one can give me up to them. I appeal to Caesar. Then Festus, when he had conferred with his council, answered, Caesar will appeal, Caesar you shall do. Lord, maraming salamat po kami sa hapon ito. Tayo magpatuloy sa pag-aaral lahat ng mga gawa ko ng especially sa chapter 25, aming aralan, we pray. Malinaw mo sa amin, sa mo na nais mo na aming narinig, Panginoon. Pray, Holy Spirit, Panginoon, sa patuloy muna, turo, magbig sa bawat sa amin. Narito, Panginoon, tagay namin ang mensahe kong labas sa lugar na ito. Lord, pray na lahat ng aming pag-aaralan, Panginoon, hindi lamang namin marinig, Panginoon, mag-push, convict sa amin, mag-wait sa amin lugar, at tuloy may apply to sa amin. Praise you, thank you, God, for ang lain sa kanan ni Jesus. So nasa chapter 25 na po tayo ng aklat ng mga gawa. At ilang chapter na lang ay matatapos na natin ang Book of Acts. Alam ko na hindi lamang ito natin natapos, pagkos nagkaroon ng malaking impact sa ating mga buhay bilang nananampalataya.
So ito pong Acts chapter 25 ay isang panimula at paghahanda para sa salaysay sa chapter 26. After ng 25, siyempre, 6 na. Kung saan iniharap si Pablo ang kanyang pagtatanggol sa harap ni Haring Agripa. So dito po sa chapter 25, ang pangunahing tinalakay dito ay itong patungkol kay Festus, isang Romanong gobernador. Siya po ang pinalik kay Felix nung last week lang. Last week lang si Felix ay ating pinag-usapan. So siya na po ay napalitan itong si Festus bilang gobernador ng lalawigan ng Judea no, around 59 AD. Ayon sa isang sekular na historian, ito raw pong si Festus ay isang tapat na opisyal na kumikilos ng may makatarungang at meron siyang integridad sa mga taong kanyang pinamumunuan. So, kilala daw po si Festus bilang taong madaling kumilos. Kapag may sinabi siya ngayon, hindi niya ipagpapabukas. Yan daw po si Festus. No, hindi niya pinagpapaliban yung mga bagay-bagay, lalo na kung ito ay halaga. At makikita natin ang katangian nito dito sa kabanatang ating pinagbubulay-bulayan sa chapter 25. Hindi lang sa kwento, but makikita natin dito sa ating pag-aaral sa chapter 25. Siya ay mabilis, sigla, at maagap sa pagtugon ng mga bagay-bagay. Gamat siya ay isang tagapangasiwa, wala siyang matibay na prinsipyo at inuunan niya ang mga kapakinabangang pangpolitika. Po si Festus. Hayagang inani ni Festus na walang nagawang masama si Pablo. At kung pagpapatuloy sa pag-aaral, ngunit handa pa rin niyang isang revisyon alang-alang sa kapakinabangang pangpolitika. At matutunghayan na at nanungkulan lamang si Festus ng 2 taon at siya po ay umahan. 2 years yung kanyang pamumuno. Nung siya ay mamuno, 2 years nang nakakulong si Apostle Paul dahil sa panahon ni Felix. No? So, yung pong pinapakita sa mga gawa mula chapter 24 to 26 ay aktwal na katuparan ng propesiya tungkol sa ministeryo ni Apostle Paul. Sinabi ng buhay na maguli ng ating Panginoon Kristo doon sa mga gawa 9 verses 15. Sabi niya, si Apostle Paul ay kanyang hinirang upang dalhin ang kanyang pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At sa 3 kabanata na ating pinag-usapan at pag-uusapan pa sa mga darating na mga Sunday, sa kabanatang 24, 25, and 26, ay humarap si Apostle Paul sa mga hari, gobernador, mga hentil, at sa mga Israelita. At ito po yung katuparan ng gawa 9:15. So yung pong 3 pangunahin tauhan dito na humarap si Apostle Paul ay sina Felix, last week, tapos ngayon si Festus, susunod si Haring Agripa. Within 3 weeks, humarap siya sa 3 mahalagang tao, may impluwensyang tao
So yung bawat isa sa kanila ay pinahayag ni Apostol Paul ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong sa Kristo. Nanghirap sa kanya at nagpahayag patungkol sa ating Panginoon sa Kristo, no? Kay Felix, itong si Apostol Paul, na gobernador ng Judea. Ano po yung sinabi ni Felix? Sabi niya, umalis ka muna ngayon at kapag may panahon na ako, ay patatawag siya. Gawa 24:25. Marahil sa atin ang may mga karanasan na kagaya ni Apostol Paul. Kapag tayo ay nagbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon Kristo, ay ganun din ang kanilang mga sinasabi. Hindi mo na ngayon. Busy pa ako. Marami akong mga pinagkakaabalahan pa. Maybe one day, isang araw, ay masusumpangan na makikinig din ako sa inyong mga binabahayag. O maaaring hindi naman tayo kagaya ni Paul na nagayag, kundi tayo naman yung hinayagan. At minsan ganun yung ating mga sinasabi. Saka na lang. But sabi nga, pag kinilos ka ng Panginoon, no way out. Ikaw ay masusunod at tatanggapin siya. Sisisi ka, tatanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At nang marinig naman ni Haring Agripa ang Ebanghelyo, ang mga susunod nating pag-aaral, siya ay matuturing na halos maging Kristiyano. Doon sa Gawa 26, kabanatang 26, talatang 28, sabi ron, sa maikling panahon ay may kayat mo akong maging Kristiyano. O sa ibang salin, sabi ron, sa maikling panahon, halos may kayat mo akong maging Kristiyano. Malapit na. Konti na lang. So narinig ng tatlong lalaking ito ang Ebanghelyo at pare-pareho sila ay tumanggi dito. Itong si Felix at si Agripa ay halos magpasakop ng lubos kay Kristo, ngunit itong si Festus ay naging manhid at matigas ang puso sa katotohanan, kaya hindi man lang niya ito pinag-isipan. Mas mahusay na pinunong politiko daw, sabi nila itong si Festus, taong may moralidad, kumpara kay Felix at kay Agripa. Ngunit siya ang pinakagulat at pinakamatigas ang ulo sa katotohanan tungkol sa ating Panginoong Kristo. Maraming taon daw ang nakalipas, merong isang pintor, ang pangalan ay John. Kaya lang ang apelido, John Sargent. Noong malaman niya daw na maantala yung tren na kanyang sasakyan, ay umupo siya sa isang upuan at imbes na madismaya, ay itinurn niya yung pagkadismaya sa isang pagpinta at nakabuo siya ng isang canvas. Maraming din naman doon sa mga naghihintay doon, palakad-lakad, pabalik-balik, parang kusang di mapanganak. Tapos, doon yung pagkadismaya, no? Dahil delay yung sakyan, tapos mainit pa, lumig pa sa labas. Subalit itong si Sergeant ay inilabas niya yung kanyang mga gamitan sa pagtinta, at habang siya ay naghihintay, ay pinintay niya yung nagkaparis na bata sa malapit sa kanyang pinaupuan. At nakabuo siya ng isang maestra na mga gawa, no? Na ikinomvert niya o ginawa niyang
ah, yung nakakainis na sitwasyon ay nakagawa siya ng bagay na naging maganda sa kanyang paghihintay kung sa pre. So bilang isa daw mga Kristiyano, madalas tayong haharap sa mga sitwasyong maaaring magdulot sa atin ng pagkadismaya. O di kaya naman ay maging mabunga para sa ating Panginoon. Depende kung paano natin haharapin yung mga sitwasyon ito. Titingnan natin ang mga bagay-bagay mula lamang sa pananaw ng tao ay mawawala tayo ng pasensya at magdidismaya habang tayo ay nag-isip na sayang lang ang oras. Sayang lang ang oras kung tayo ay naghihintay ng mga ganito at walang nangyayari. Ngunit kung makita natin yung sovereign hands ng Diyos, ang siyang nag-aayos ng lahat sa ating mga sitwasyon, ayon sa kanyang plan, ay kapag tiwala tayo sa ating Panginoon na taglay niya, yung katiyakan that He will make all together for good, no? Para sa atin, alinsunod dun sa kanyang plano. Amen. Dali sanang mawalan ng pag-asa o nainis ng ako habang nakabilang 2 taon. Ano kaya ang ginawa ng Pablo sa 2 taon? Hindi na isulat dito sa mga gawa. Siya ay nakabilang doon sa Caesarea. Alam naman ni Felix na walang kasalanan si Pablo. Ngunit nanatili siya nakabilanggo. At pagkatapos na-recall si Felix, pinalitan siya ni Festus, nandiyan pa rin si Apostle Paul sa Juan. So si Festus ang manili kay Felix, isang pinunong higit na matuwid kaysa kay Felix, base sa istorya ni Josephus. Kung babasahin yung istorya, siya ay isang taong mabilis kumilos. Hindi pa man siya nagtagal sa kabisera ng Caesarea, ay nagtungo na siya agad sa Jerusalem, gaya ng sinasabi ng ating text, upang alamin ang kalagayan noon. At sinamantala naman nitong mga kaaway o kalaban ng mga Hudyo nitong si Apostle Paul ang pagiging bago ng gobernador sa kanyang panunungkulan upang ilahad ang kanilang reklamo laban kay Apostle Pablo at igiit nila na dalhin pabalik ng Jerusalem si Apostle Paul upang doon siya lipisin. Subalit ang tunay nilang layunin ay alam na natin na muli nilang buhayin yung nakaraan nilang naudlot na plano na 2 taon na nakalilipas at patayin si Apostle Paul habang siya ay nasa daan. Ngunit hindi ito hinayaan ni Festus o ng mga Hudyo ang bentahin sa pamamagitan ng pagdidikta kung paano niya pamamahalaan ang mga bagay. Kaya rin sinabi ni Festus, siya ay pupunta ng Caesarea at kung sino sa kanila yung authority sa kanila, yung nakatataas sa kanila, ay maaaring sumama upang ilahad yung kanilang reklamo kay Pablo doon sa Caesarea. So nang tumayo si Pablo sa harapan nitong mga nanggagalit, nanggagahiti, at nag-uusap at
na kapalibot kay Apostle Paul ay hindi nagdismaya itong si Apostle Paul o nawalan man lang ng pasensya. Minsan, ganun kaili yung pasensya natin. Kapag pinalilibutan ka na itong paulit-ulit na nagrereklamo patungkol sa iyo, parang sasabihin mo, paulit-ulit na lang. Ayaw talaga akong tigilan ng mga tao. Wala naman silang bagong masabi. Ang kanilang mga paratang na hindi naman nila napapatunayan. Kasi sa album text, they charge many, the Apostle Paul, but they cannot prove. Halos katulad lang ng dati, 2 years ago. Nilabag ko daw yung mga batas ng mga Hudyo, nilapastangan ang templo, at isa akong banta sa pamahalang Romano. Kung ihahabing natin doon sa kabanatang 24, mga talatang 5 hanggang 6, ay kapareho itong chapter 25, verse 8. Marami sanang sumagi sa isip ni Pablo ng may pagkainip. 2 years siyang naghihintay. Walang nangyari sa kaso. Buti na lang, hindi siya nagbabayad na attorney's fee. Kung hindi, mas magrereklamo at madidismaya. No? Kailan kaya matatapos? No? Nang gayon ay pinagpatuloy ko ang mas mahalagang gawain sa pagdadala ng Ebanghelyo sa mga hindi pa nakakapakinig patungkol sa ating Kristo. Kailan kaya matatapos? Dahil ang nais ni Apostle Paul ay dalhin ng Ebanghelyo sa iba't ibang sulok ng mundo dito sa Roma. So, hindi siya nainip, hindi siya nadismaya, pagkos siya ay kalmado ang naghintay sa plano para maganap ng mga kaganapan mangyayari habang tayo nagpapatuloy. Hindi siya nawala ng pasensya o nainis man. Sa halip, mahinahon siyang pinagtanggol ang kanyang sarili sa harap ng mga nanggagalit na grupo. Itong mga Hudyo sa harap ng bagong gobernador na si Festus. So habang tumatagal ang paglilitis, nakita ni Festo ang pagkakataong makakuha siya ng pabor mula sa mga Hudyo. Parang binawi niya yung kanyang naunang desisyon na pasamahin yung mga leader papuntang sa Caesarea. Pagkos sinunungkay nitong si Festus na ilipat ang paglilitis sa Jerusalem. Batid ni Pablo na hindi siya makakuha ng patas na paglilitis doon sa Jerusalem kung makakarating man siya ng buhay. Sapagkat sabi din sa ating mga pag-aaral, sa daan pa lamang ay nais na nila siyang patayin. Kaya napilitan siyang iapila ang kanyang kaso kay Caesar. So hindi po Caesar ang pangalan nung nakaupo natin. Yung pong Caesar na to, dati ay apelido ni Julius Caesar. No? Nang kalaunan, ito po ang ginamit na parang popular dun sa mga higher position, ranking position, Caesar. So yung sa panahon niya ron, si Nero, yung nakaupo. Kumbaga sabihin mo, presidente, no? Pero matawag siyang na Caesar. Yun yung Caesar, hindi Caesar yung pangalan. Hindi Caesar yung pangalan kung kanyang aapilahin. Sabi, ito raw yung dati apelido ni Julius Caesar. So kalaunan, yung ginamit na parang pangalan doon sa mga
may authority na tao. So sa pamamagitan nito, kumikilos ang Diyos ayon sa kanyang soberanong kalooban upang dalhin ang kanyang apostol sa Roma. At ito yung sabi ng ating Panginoong Kristo, kung paano mo ako, kung paano kami nag-testimonya patungkol sa akin sa Jerusalem, ganoon din naman sa Roma. So, nang nagpahayag si Pablo kay Festo na umapila na pumunta kay Caesar, malamang ay nakahinga siya ng maluwag pagkat maalis sa kanya yung burden hindi mailipat doon kay Caesar. Pero may problema rin siya sa kanyang sarili. Paano niya i-explain? Di ba naalala niyo itong si Lysias, kung sumulat siya kay Felix, no? In-explain niya kung bakit niya pinadadala si Apostol Paul sa kanya. Ganon din ang gagawin ni Festus. Isusulat siya, i-explain kung bakit niya pinadadala si Apostol Paul kay Caesar. So, naging maluwag sa kanya nung marinig niyang aapil si Paul kay Caesar, but naging problema sa kanyang sarili. Ano niya isusulat o explain yung pag-transfer ni Paul kay Caesar. At sa panahon yun, dumating naman itong si Haring Agrippa. At ang kanyang kapatid na babae, ang kanyang kasintahan, si Bernice, kabisera upang magbigay kay Festus. So naguguluhan pa rin siya kung ano ang isusulat kay Caesar, itong si Festus. Kaya tinatakbo niya yung kaso kay Agrippa. Kay Agrippa niya inahan yung kaso. At si Agrippa ay gusto din makarinig kay Apostol Paul. So kaya ginamit ng Diyos sa mga pangyayaring ito na maaaring makakadismaya. Ba't naman palipat-lipat? Bakit pinapasap-pasap mo ako? Minsan ganun tayo. Kapag pupunta ka lang sa isang department na may dala kang papel na parang parang nakaka-relate kayo kung nagpunta niyo. May dala kang papel, sasabihin sa'yo, punta ka po doon sa window na ganito. Punta ka po doon sa, pagdating mo sa isa, doon ka po pumunta sa ganito. Di ba, nakakadismaya. Nakakainis. Maaaring ito ay makadismaya kay Apostol Paul. Di lamang upang mapunta si Pablo sa Roma, na ginamit ito ng Panginoon, kundi upang hiyagid din si Pablo ang Ebanghelyo sa mga ma-influensyang mga pinuno roon. At upang maunawaan daw natin yung mga pangyayari dito, ay balikan natin yung Gawa 19, Gawa 9:15. Ang sabi ron, He is a chosen instrument of mine, sabi ng Panginoon, to bear my name before the Gentiles and the kings and the son of Israel. At sa Gawa 23:11, hindi pa malayo sa ating pinag-aaralan ngayon, sapagkat kung paano tainting kang nagpatuturo tungkol sa aking pangalan, layunin dito sa Jerusalem, kaya din ay kailangan mong magpatuturo sa Roma. So makita natin na kumikilos ang Diyos sa likod ng mga pangyayari. Maaaring magdulot ito ng pagkadismaya, mga paulit-ulit na maling paratang upang tuparin ang kanyang layunin para sa kanyang lingkod na si Pablo, ay makikita natin yung mga aral dito sa ating pag-aaralan.
Introduction pala. No? Nasa lesson proper na po tayo. Kaya wag po kayong matutulog. So po, protektahan ng Diyos ang kanyang mga lingkod mula sa mga pwersa ng kasamaan at gagamitin tayo ayon sa kanyang soberenong layunin. So, una ay mapapansin natin na inihahanda ni Satan ang kanyang maisamamugbo laban sa mga tunay na naglilingkod sa Panginoon. Inihahanda niya yung kanyang mga hukbo. Hindi siya nananatiling walang ginagawa yung kaaway. Kapag ikaw ay tapat na naglilingkod sa Panginoon na tulad ni Apostle Paul, ay nagsisikap na ipangaral ang Ebanghelyo. Nandun yung pagkilos ng laban kay Apostle Paul. Una makikita natin dito yung mga Hudyo, yung mga kaaway, yung mga agresibo, itong si Apostle Paul. At makita rin natin dito si Festus. Sila hindi naman mapanganib, ngunit maaaring magdulot ng kamatayan kung sakaling sumang-ayon si Pablo doon sa kanyang mungkahi, lipat yung paglilitis sa Jerusalem. Yung mga Hudyo masyadong agresibo, away ni Apostle Paul, si Festus, hindi naman, pero nagmungkahi siya na ilipat yung case, yung paglilitis sa Jerusalem na maaaring magdulot na ikamatay ni Apostle Pablo doon pa lang sa daan papalik ng Jerusalem. So, hindi ganun ito problema para sa ating Panginoon. O mahirap na talunin yung mga alinmang umahadlang o sumasalungat sa kanyang layon para kay Apostle Pablo. Nakikita sa atin ng mga Hudyo yung katigasan ng kanilang mga puso. Yung katigasan ng mga puso na nahulog sa mga pagkakasala. Ang mga lalaking ito ay sila pa naman ang pinuno ng mga kanilang mga reliyon doon sa Israel, ang bansang hinirang ng Diyos. Sila lamang yung tayong mga tao sa mundo na tumanggap ng pangako ng tipan ng Diyos at nakapagbabasa ng kanyang pahayag ng mga kasulatan. Marami silang alam patungkol sa Israel. Alam nila ang saysaya ng bansa Israel. Kung paano tinawag ng Diyos si Abraham ay nalalaman nila itong mga religious leader ito. Kung paano niingatan ang mga inapo ni Abraham sa loob ng mahabang 4 na siglo sa Ehipto at kung paano niya niligtas mula sa Ehipto sa pamamagitan ng isang dakilang pagligtas ay alam nitong mga religious leader nito ng Jews. Alam nila kung paano pinagalagaan ng Diyos ang Israel doon sa ilang. Kung paano niya pinalis yung mga nakakatakot na kananeo upang ibigay sa kanila yung lupain kanyang ipinangako. Batid nila ang katapatan ng Diyos nung sila ay makabalik sa pagkakatinaw ng Babylonia at nagkaroon sila ng pagkakataong lumapit sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsamba sa templo. Gayunpaman, dahil ang lahat ng kanilang kaalaman at mga pribileyo, pinatay nila ang pinahira ng Diyos na sinugo upang iligtas sila mula sa kanilang mga kasalanan. At ngayon, determinado silang patayin ang lingkod ng Diyos na si Pablo. Isa sa kanilang kababayan,
wala namang ginawang masama sa kanila. Ito po itong Hudyo na nais matay kay Apostle Paul. Kapag matigas ang loob ng mga tao, pagtanggi o sa pagsakop ng katotohanan ng Diyos, susubukan nilang alisin ito sa kanilang mga buhay. Kapag ayaw nilang magpasakop sa mga katotohanan tungkol sa Diyos, susubukan nilang alisin ang kanilang buhay ito. Dahil nilalantad sila ng liwanag ang kanilang mga masasamang gawa, ayaw nilang harapin ang mga ito. Sa halip na lumapit sa liwanag ng may pagsisisi, sinusubukan nilang patayin ito upang hindi malantan yung kanilang masasamang gawa. At sila ay mabuhay sa kanilang mga sariling kagustuhan. Kaya lang makikita natin mga taong ito, dapat sana ay nagtataguyod sa banal na kautusan ng Diyos. Nagbabalak sila ng pain o patibong upang patayin itong lingkod ng Diyos. Sa halip na sila ang magtaguyod sa banal na kautusan ng Diyos, sila pa yung may plano na patayin ang lingkod ng Diyos. At kung hindi siya mapatay, hindi nila siya mapatay, sisirain naman nila ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng mga paraan at mga kasinungalingan. So si Pablo mismo, siyempre, ay dating kabilang din sa kanila. No? Kung maalala niyo, before na-convert pa si Apostle Paul, determinado siyang lipunin ang lahat ng mga sumusunod dito sa bagong sekta na tinatawag nilang daan. The way. Ano ang nagpabago kay Apostle Paul? Mula sa pagiging taga-usig at mamamatay tao matungo sa pagiging masigasig ng apostol na nagsasabing kaya niyang ibuwis yung kanyang buhay upang mapagdulot lamang pangaral sa kanyang mga kababayan upang sila ay magkaroon ng kaligtasan. At ang tanging bagay na magbabago sa puso o sa pusong matigas ng isang makasalanan ay ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Yun lang ang mga pagbabago. So pinatigil ng Diyos si Pablo sa kanyang ginagawa. Binigyan siya ng bagong buhay. Pinuring siyang kanyang lingkod. Bagamat pansamantala siyang binulag ng Diyos ang kanyang pisikal na katawan, subalit binuksan naman niya ang espiritual na kanyang mga mata upang sa parang ito ay makita ang liwanag at ang kalwalatian ng ating Panginoon Jesus. Muling nabuhay mula sa mga patay. So kapangyarihan din yun ng Diyos ang may kakayahang baguhin ang sinuman makasalanan lalapit sa krus upang humingi ng awa. The same God na nagbago kay Apostle Paul, the same na Diyos ang magbabago kung sa mga lumalapit sa ating Panginoon na nagsisisi at ay makaka-receive ng kapatawaran ng kasalanan at pagpapulit siya ng Diyos ayon sa kanyang nais. So si Festus ay nagsilbing kasangkapan, no? Itong kasamaan, itong si Satan, bagamat naiba lang kaysa sa mga Hudyo.
Ang mga Hudyo ay mga agresibo, at itong si Festus medyo positibo at banayad, kumilos. Smooth yung kanyang pamamaraan. Maraming ganyan na hindi lang sa kapanahon ni Festus, pagkos kaging sa kapanahonan natin. Tila isa siyang maayos na pinuno. Hindi siya pumayag na ibigay si Pablo ang mga kaaway nito ng walang paglilinis. Dahil ay nakala niya na may pagka-inosente. Ang paglilipat sa lugar ng paglilitis sa Jerusalem ay isasama sa kay Apostle Paul, even sa kanyang case. But batid ni Festus na nandun yung panganib na maaaring kaharapin ni Apostle Paul kung siya ay dalhin at pabalik ng Jerusalem. Ngunit kung hinayaan ni Pablo yung mungkay nitong si Festus, tiyak kamatayan ng magiging kahihinatnan. So, ang kahinaan daw ni Festus ay yung pagnanais niyang palaging magbigay lugod sa mga tao. Isa siyang man-pleaser. Siya ay mapagbigay lugod sa mga tao. Kahit daw yung kapalit nito ay ang pagkalikod sa kung ano ang alam niyang tama. Dahil gusto niyang ma-please yung tao, pagkamat tama, ay naiko-compromise nito si Festus. Marahil ay nabasa ni Festus yung liham patungkol kay Apostle Paul na ipinadala kay Felix. O di kaya naman, bago umalis si Felix dun sa kanyang posisyon, ay nag-handover muna. Nag-handover muna si Felix kay Festus. O itong tao ito, ito yung case niya, ito yung case niya, para lang binbit si Festus ni Felix. Kalulungkot, isipin daw, marami sa panahon natin nangangaral ng Ebanghelyo ay isinasantabi o binabawasan ang bigat at mahigpit na katotohanan ng kasulatan upang maging tanya, upang sila ay maging popular, maging tanya. Alam nilang mariing kinukundina ng banal na kasulatan ng kasalanan, ngunit kapag hinahayag ito sa mga tao, ay maaaring masaktan. Kaya naman, hindi nila ito binibigyan ng diin. Alam nilang nagbabala ang banal na kasulatan patungkol sa kilakilabot na walang hanggang parusa sa impyerno para sa mga taong tumatambik kay Kristo. Ngunit hindi ito isang katotohanan patok sa panahon natin ngayon. Yun daw nais na mga tao, yung marami o may mga tao na nais nilang dumalo sa mga pagtitipon na ganito upang gumaan ang kanilang kalooban at sumaya. Bigat ang kalooban ko. Sunday bukas, sisiba muna ako. Amen. Masaya ron, di ba? Masaya sila ron. Kaya, hindi upang harapin yung katotohanan tungkol sa kasalanan at paghukom. Iba yung kanilang intensyon kung kaya't sila ay dumadalo sa mga ganitong pagtitipon. May tanong ba natin sa akin? What is my intention? Bakit ako laging To praising the Lord. hindi mga sarili?
Kaya iniiwasan nilang talakayin yung pinaka-heart ng Ebanghelyo upang makakuha ng pabor sa mga tao. Itong mga ilan sa mga naghahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Dahil hindi nila namamalayan sa kanilang mga ginagawa ay maaaring tulad sila ni Festus. No? Madalas silang nagiging mas mapanganib na kaaway ng Ebanghelyo dahil sa hindi nila pagpapahayag ng mga katotohanan ito. So, anong aral yung ating mapupulot dito? Kung tayo raw ay tunay na naglilingkod sa Panginoon sa anumang paraan, at harapan sa bawat mga Kristiyano na mananampalataya ay naglilingkod sa Panginoon, asaan daw natin na sasalungatin tayo ni Satan o kung sino man ang kanyang ginagamit upang mapigilan tayo sa ating ministeryo sa Panginoon. Maaaring sa pamagitan ng pahayag na pag-atake, kundi kaya naman sa pamagitan ng banayad na kompromiso sa parehong nakakapinsala. Marahil minsan nandun yung attack, at minsan naman nandun yung banayad na i-compromise. Yung dalawa na to ay pareho nakakapinsala. Huwag daw tayong magulat kapag dumating yung mga pagkakataon. At ang paalala sa atin, yung daw taong may paunang kaalaman ay nakahanda. Kaya kailangan natin malaman kung ano yung mga strategy, kung ano yung mga taktika na ginagamit ng Satan upang tayo ay magigila kung sa kanyang kapatang. Kaya tayo ay nag-aaral, tayo ay nag-equip, upang hindi tayo walang alam doon sa mga pamamaraan nitong si Satan. At gumagawa din ang Diyos kadalasan ay sa likod ng mga pangyayari upang protektahan at gamitin ang kanyang mga lingkod ayon sa kanyang layunin. Kung kakailanganin daw nating harapin yung nakatatakot na pwersa nitong si Satan, nagamit lamang yung ating mga pansariling lakas at karunungan, tayo ay mawawala ng pag-asa. Ngunit mabuti na lamang tayo ay napapalibutan ng ating Panginoon. No? Ang kanyang mga lingkod ay kanyang pinoprotektahan hanggang dumating sa panahon na sila ay tatawagin ng pauwi. Hanggang sa panahon that God will call us home ay nandun yung kanyang protection sa kanyang mga lingkod. God protects His people to His providential power, directing even those who are opposed to Him. Pinoprotektahan ng Diyos ang kanyang mga lingkod sa pamamagitan ng pagmamalasakit na kanyang pangyarihan at dinadirect niya even yung mga nag-oppose sa kanya. At makikita natin yung pag-Diyos na mapaggalingan kamay ng Diyos sa pagligtas kay Apostol Paul mula pa doon sa flood laban sa kanyang buhay. Ito ang mga video ng kababayan niya. Bagamat hindi hayagang makikita ang pagkilos ng Diyos, kita natin siya na kumikilos sa mga pangyayari na mula pa sa mga daan nating pag-aaral
no, ay makita natin na ginamit ng Diyos yung pagmamahal ng Apostle Paul sa kanyang mga kababayan, no, at yung matinding pagnanayos nito nagkaroon sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan at kanyang pag-isahin yung mga Hudyo at Hentil sa loob ng Iglesia. At ginamit din ng Panginoon yung payo ng mga pinuno ng Iglesia ng Jerusalem. Kung maalala ninyo, nung siya ay dumating sa Jerusalem at nabalitaan ng mga Hudyo na naroon, nandiyan si Pablo, diba? At tinanyuhan siya ng matatanda ng Iglesia. Ginamit ito ng Panginoon kahit pa maaaring hindi ito ang pinakamainam na hakbang upang si Pablo ay makaptungo o makapunta dun sa templo. Dinala din ng ating Panginoon yung mga Hudyong mula sa Asya sa tamang pagkakataon upang makita nila si Pablo at simulan ang kaguluhan laban sa kanya. At pakita natin na ginamit din niya si Lysias, ang commander, upang ligtas si Pablo mula dito sa mga naggagalit na karamihan. Maalala natin na ginamit ng Panginoon ang pagkakataong marinig ng pamangkin ni Apostle Paul yung kanilang balak, yung balak ng mga Hudyo na patayin itong si Apostle Paul at pati na ang proteksyon ni Lysias upang iligtas ang buhay ni Pablo at matiyak ang ligtas na pagdating nito sa Caesarea. At pagdating sa Caesarea, ginamit din ng Diyos ang masalim at walang dangal na si Felix upang pigilan ang mga Hudyo sa loob ng dalawang taon. Sa panahon ito, lalong lumawak ang impluensya ni Apostle Paul sa mga Hudyong Christian. At nagkaroon naman ng panahon si Apostle Luke upang may sagawa niya ng kanyang pananalisik at sa kanyang ebanghelyo at sa aklat nito ang mga gawa. At ngayon, ginagamit niya ang mungkahing kompromiso ng gobernador. Wala pang gaanong karanasan upang makapag-ayos ng mga pagkakataong nakapangaral si Pablo, Festus, kay Agrippa, at kay Bernice, pati na rin upang makabiyak siyang bumiyahe patungong Roma na walang sasagutin na pamasahe. No, ganun kumilos ang Panginoon. Nais niyang makarating si Paul sa Roma, gumamit siya ng iba't ibang pamamaraan, ginamit niya yung mga nag-gopos sa kanya, no? Nakarating siya sa Roma. Hindi lamang siya ng masahe. Mas mahirap ito si Jonah. Si Jonah nang pumunta ng Nineveh. Siya ay bumili ng ticket. Yun ang maganda kay Jonah. Balit si Apostle Paul, inayos lahat ng Panginoon. Yung mga pangyayari na sa palagay natin ay nakakainis, nakakadismaya, nakakawala ng pag-asa, no? But makita natin yung resulta na dito tayo ngayon sa bahay. Gaano kalaki yung mga pagkadismaya yung ating sinabi bago tayo nakarating dito. Hindi natin alam na kumikilos ng Diyos sa mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Ganito ang nangyari ito sa Apostle Paul. Marahil sa panahon ng tao, ang lahat ng mga pangyayari ito ay maaaring nagmukhang sunod-sunod na kamalian para kay Pablo. Even sa atin. At kaya ako nakarating dito. Tapos ganito lang pala yung kainat ng ko.
At ngayon ay napagnilay-nilayan mo. Kaya pala, hindi naging maganda ang pagtanggap sa kanya, sa kanyang kaloob para sa Iglesia sa Jerusalem. Dahil siya ay kumagkaroon ng pangmagaling ng handog doon sa mga kababayan niyang nasa kanyang pangangailangan. At pagkatapos, gano'n yung kanyang may experience, gano'n yung kanyang madadatnan taliwas sa kanyang inaasahan. Nagbunga ng kaguluhan at pag-aresto kay Pablo ang plano nilang pagpasok sa templo. Hindi humantong sa pagbabalik loob ni Felix sa paglaya ni Pablo ang kanyang mga pag-usap sa gobernador. Ngayon, dahil sa maling mungkahi ni Festus, napilitan si Pablo na umapila kay Caesar na lalong napakatagal. Magiging matagal yung kanyang paglaya mula sa pagkakagulo. Ngunit sa pananaw ng Diyos, na natin na merong propesiya, pangako ang Diyos sa 9:15 ng Acts at sa 23:11, pinag-uugnay-ugnay ng Diyos ang lahat ng mga bagay para sa ikabubuti ni Pablo alinsunod sa kanyang layunin. Layuning magluwalhati ng kanyang sarili sa pamagitan ng Ebanghelyo. Sa harap ng mga higpit, sa harap ng mga hari at mga Hudyo. Sinasakutuparan ng Diyos ang pagdadala sa kanyang apostol sa Roma, kung saan marami sa sambahayan ni Caesar at marahil maging si Caesar mismo ay makakarinig ng Ebanghelyo. So ang susi sa paglalapat nito sa ating mga buhay, gaano man ito tila kadismaya at nakakalito mula sa pananaw ng Diyos ay may ganap ng pangyarihan at naglalaan ng lahat ng bagay sa halip ng mula sa pananaw ng tao. Sa panahon ni Pablo, siya ay limitado sa kanyang pagkilos. Hindi niya maarahil naisip na simulan yung mga bagay na ito. At ang mga bagay na ito ay maganap sa kanyang buhay. Ngunit sa pananaw ng Diyos, pinihanda niya ang lahat para kay Apostol Paul. Ang pambihirang katotohanan upang siya ay magpatotoo sa mga katotohanan na nangangaral sa Ebanghelyo dito sa mga ma-influensyang tao sa Jerusalem at sa Roma. Dalas ang mga pinakamatakilang pagkakataon para sa misteryo nagkakaloob ng Diyos sa atin ay dumarating sa anyo ng mga sitwasyong tayo ay malito, minsan tayo ay mainit, minsan tayo ay nabilis na yan, wala ng pag-asa, kung saan tila nahadlangan tayo sa paggamit ng Diyos sa atin sa kanyang layunin. Kung titingnan natin ang mga sitwasyon ito sa pananaw ng tao, para bagang sinasabi natin simpleng kamalasan lamang. Namalas lang ako, sabihin natin. No? Tayo ay nagreklamo, no? Nang may pangingina ng loob, at napapalampas natin yung pagkakataon para sa ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Ngunit kung tayo ay magpapasailalim sa kapangyarihan, sa makapangyarihan kami ng Diyos, maaari niya tayong gamitin sa paraang siya lamang ang makakapagda ng kalwalhatian. At pagkatapos makita natin that God protect His people through human government, which He has
ordained. No? Yung hinordinahin ng pamahalaan ay kaya niyang gamitin upang maprotektahan ang kanyang mga lingkod. So itinalaga ng Diyos ang pamahalaan ng tao upang protektahan yung gumagawa ng mabuti at upang parusahan yung gumagawa ng mali. No? At makikita natin yan sa mga taga-Roma. Panatang 13 mula sa mga talatang 1 hanggang 2. At sa unang Pedro, kabanatang 2, mula sa talatang 13 hanggang 25 na ating nabasa kanina. Bagamat ang mga pamahalaan ng tao ay pinatatakbo ng mga taong naghahamot lamang ng sariling kapakanan tulad ni Felix, ni Festus at ni Nero, ginagamit pa rin sila ng Diyos para sa kanyang mga layunin. Inuutos niya sa atin na pasakop sa mga ganitong pamahalaan at sa kanilang mga batas. Maliban lamang kung hinihingin ng pamahalaan na gumawa tayo ng mga bagay, lumabag sa mga utos ng Diyos. Hindi mali para sa mga Kristiyano ang maglingkod sa pamahalaan. Gamitin ang pamahalaan at ang sistema ng justisya upang makamit ang karapatan at proseso at legal na proteksyon. At may mga nagsasabing hindi dapat daw kailanman ng Kristiyano, no? Sa pamahalaan dahil daw ay makamundo, ikas ng masama. Sinasabi nilang tayo ay mga mamamayan ng langit at hindi sa mundo ito. Ngunit kikita natin yung mga halimbawa tulad nila Jose, si Daniel, si Nehemiah, ay nagpapatunay ng ilang mananampalataya ay maaari dapat maglingkod sa pamahalaan. Sa mga nasabi mga karakter na ito, pinapakita din ang halimbawa ni Apostle Paul. Dito, tama lang ang gamitin natin ang pamahalaan upang protektahan tayo ay taguyod ang ating mga karapatan bilang mga mamamayan. Lamang balikat na sa balikat. Huwag lang manahimik na lang. No? Si Pablo, hindi siya nanahimik. Mga maling paratang, hindi niya hinayaan na gano'n lang. No? At siya ay umapila pa sa pinakamataas. Ang depensa ni Pablo rito sa 25 verse 8 ay nagpapakita na hindi mali para sa isang Kristiyano. Tinono ay pagtanggol ang kanyang kawalang kasalanan laban sa mga maling paratang. Hindi tahimik si Pablo dahil bukod sa ilang depensa sa aklat ng mga gawa, ay makikita rin natin yung kanyang isinulat sa aklat ng Galatia, aklat ng mga taga-Korinto, upang ipagtanggol ang kanyang ministeryo. Sinusubukan ni Satan na sirain ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng paninirang puri, mga marangal at mga nangangaral ng Ebanghelyo. At sabi nga, wala raw kabutihan at malaking pinsala ang layunin ng Ebanghelyo kung aayaan ng isang tapat na tao na manatili ang mga maling paratang at paninirang puri ng walang depensa o paliwanag lamang. Kapag hinahayaan natin yung mga maling paratang, yung mga paninira, hindi tayo nagbibigay ng paliwanag at ng mga depensa, ay nagkakaroon dito ng mensahe sa Ebanghelyo.
At pagdating doon sa verse 12, no, makita natin ron, then Festus, when he had conferred with his council, answered to Caesar, you have appealed to Caesar, you shall go. God is from keeping God. Kung maalala natin, what the Lord Jesus Christ had promised kay Apostle Paul sa Acts 23:11, sabi niya, take courage. Whereas you have solemnly witnessed to my cause at Jerusalem, you must witness at home also. And now, he was on his way to Rome. Bilang konklusyon, ayun na, yung Festus. Magising na kayo dyan. Pinanatili ni Pablo ang isang malinis na budhi sa harap ng Diyos at ng mga tao. Batid niyang wala siyang nagawang anumang paglabag laban sa kasulatan ng mga Hudyo, laban sa templo, at laban kay Caesar. Kaya naman mahinahon niyang naipahayag ang katotohanan at live ang katiyakan ang Diyos ang kanyang kalasahan. Amen. At tagapagtanggol. Amen. Ang kalatian ay para sa Diyos Amen. at hindi sa akin, ani Apostol. Ngunit batid ko mismo ang kapayapaang dulot ng malinis na buhay sa gitna ng mga pagkatao. Kung ang Diyos ay kampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi nagkain ng kanyang sariling anak, kundi binigay niya para sa ating lahat. Paano hindi niya may ibigay sa atin ng maluwag sa kalooban? Sama niya ang lahat ng mga bagay. Sino ang makapagsasampa ng sakdal laban sa mga hinilang ng Diyos? No. Ang Diyos ang nagpapawalang sala. Sino ang hahatol na may sala? Si Yesu Cristo na namatay, o higit pa riyan, siya ay muling binuhay na nasa kanan ng Diyos sa pamamagitan para sa atin. Amen. Hindi tinuring ni Pablo na mahalaga ang kanyang buhay, ang sarili niyang buhay, upang matapos niya ang kanyang takbuhan at ang ministeryong tinanggap niya mula sa Panginoong Hesus. Ang madaigdim na pagpapatotoo tungkol sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Maraming tukso sa buhay na umahamon sa ating katapatan kay sa Kristo. Kung maninindigan tayo para sa Kanya, kahit pa mahulugang ito ng pagkakulong o kamatayan ng gaya ni Apostol Pablo, makatiyak tayo nasa atin ang kanyang pag-ingat na kamay at gagamitin niya tayo para sa kanyang kapatid at sunod sa kanyang supremong tayo. Amen. In the hands of God are upon Amen. Bigyan ng Diyos kung po ay hindi magbubuhan.
Maraming salamat sa namin na i-design, tungkol, Apostle Paul at sa mga taong kanyang hinaharap at kakaharap pa. Panginoon, sa amin kami nagpapatuloy sa pag-aaral ng iyong aklat sa mga gawa. Lord, maraming salamat sa iyong mga paalaala o daan. Lord, minsan na daan o madalas, kikita namin yung aming kalunos-lunos na sitwasyon at nandun yung aming dismaya, nandun yung aming pagkalito, minsan pagkainis, pagkat di namin nalalaman kung anong kahinatnan ng mga bagay nito. Pagkat kami lumitingin hindi lang sa aming sarili, sa aming tao, nalimutan namin humingi sa iyo, O Diyos. Nalimutan namin na ikaw ay kumikilos sa lahat ng mga nangyayari sa mga sitwasyon ng buhay ng mga anak, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat pinalala mo sa amin. Nandun lagi yung text ng mo, Panginoon, sa iyong natapat na lingkod. Ano man ang sitwasyon na meron kami, Lord, sa mga oras na ito, ay alam mo, Panginoon. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Kisilang mo ang mga hope sa Panginoon. Lord, nalalaman mo, Panginoon, yung bawat isa o God, na umahan yung kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon. We pray, O God, nasa iyong mensahe na aming narinig sa hapon na ito, ay magbigay ng bagong lakas sa mga nanghihina namin mga ito. Magbigay ng bagong pag-asa sa aming kawalan ng pag ng galap sa aming kalungkutan. Tunay ang diyan ang iyong pag-iwan, ibigyan, gaya ni Apostle Paul, Panginoon. Siya ay nanatiling kalmante. Siya ay nanatiling, Panginoon, at patuloy sa paggawa, sa pagkatawag mo sa Panginoon. Pagkat alam niya, O God, meron kang pinangako na meron kang layunin. Kaya, tinawag mo siya, O God, kaya hindi sa bawat isa sa amin na narinig. Call us, mga pangos, O God, and we pray. Panginoon, patuloy mo pakita, patuloy mo panahon sa tulong ng iyong Espiritu, Panginoon, ay makasunod kami mga sa nais mo para sa amin. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Kamisan na kami lumili sa Diyos. Sa yung nais na dapat namin gawin, Panginoon. Salamat, Panginoon, at namin lagi yung gabay mo, direct mo sa amin ng lahat. Sapat na nais mo na aming kaparan, Panginoon. Lord, bigyan mo po kami ng lakas. Bigyan mo po kami ng karunungan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pagpursige, Panginoon, na gawin, Panginoon, ang mga bagay na nagagawa po sa amin sa tulong ng Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay ng Apostol Pablo at sa mga pangalan na bang aming mga pag-aaral, bagamat sila ay talino sa iyong nais, Panginoon, sila ay pinanungan para matupad ang layunin sa paghahayag ng iyong ebanghelyo. Hindi namin titingnan, O God, yung mga kalapit na ito na negatibo. Pagkos gaya niya po sa Lord, titingnan ito na positibo kami lagi ito sa iyo, Panginoon, sa iyo, Panginoon, tingin, Panginoon, upang aming makamit yung kalumpay at yung kaganapan ng mga tagbin sa Panginoon. Lord, maraming salamat po. God, sa kabarito at sa aming paghayo, Lord, sa lugar na ito, naglayin namin, Panginoon, ang presensya mo ng tulong ng mga Espiritu at gawin, Panginoon, yung nais mo na aming gawin, Panginoon, at maging tunay, buhay,
testimony kami, Panginoon. Sibay kalwalatian at sa iyong pangalan. Lord, maraming salamat sa mga anak mo. Inapo mo sa lugar nito. Alam namin lugar na hindi po aksidente. Ikaw ay mayroong layunin. Ikaw ay mayroong plan. Kaya kami ay narito sa lugar nito. Kailangan papurihan ka, sambahin ka sa Espiritu. Takilain ng iyong banal na pangalan. Pagkos may ikaw ang nais mo sa amin ikaw. Talagang namin ang gano'n. Na iyong mapagkalingang naman ay sumasa amin. Kami ay handang doon namin sa part na kubahin at ganapin yung pinagkatiwalang magbawa para sa amin. Lord, muli maraming salamat. Lord, nagkakatiwala, bawat isa. I pray, Panginoon, ang tuloy ingat, tuloy na panguna ng iyong Espiritu dito sa mga darating na araw hanggang sa kami ay magsama-sama ng Pilipo. Ayaw ang mga kabutihan, ay ang kabutihan ng iyong pag-ibig na gagawin at ginawa. Tuloy na gagawin sa buhay. Salamat po, Panginoon, ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy. The only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority for all time, and now and forever. Amen.